Isang mapagpalang araw sa inyong lahat! Welcome to the National Library of the Philippines. My name is Al Palermo, your gorgeous librarian. And again, welcome to the Pinoy Book Theater Concert. Parinig naman po ng isang malakas na palakpakan na may kasamang hiyawan. There you go. Again, this afternoon, we will be having the Pinoy Book Character Concert. And again, we welcome you all. And then we are grateful for you guys in joining us this afternoon for our activity this afternoon. All right. So before we start, can we have like a quick energizer dyan? Pakitaas nga ang mga kamay. Ayan, iwagayway sa taas. Yan. To the left. To the right. Up. Down. To the left, to the right. At pumalakpak ng walang tunog. Perfect. Very good naman ang mga live audiences natin. Again, palakpakan ng may kasamang hiyawan naman dyan. And also, we would like to acknowledge the presence of our dear guest. We have here students from the Asia Pacific College. A round of applause, everyone. And also, we have here students and teachers from St. Mary's Academy, Pasay. Palakpakan naman ulit. Ayan. And so this afternoon, marami tayong mga activities na hinihanda para sa mga live audiences natin and also to our online viewers kasi we are on live sa ating Facebook page, sa official page ng National Library of the Philippines. All right. So this afternoon, we'll be having a lot of creative acts. So from the term itself, book theater concert. So magkakaroon tayo maya-maya lamang ng storytelling activity. Meron din tayong musical act. Magkakaroon din tayo ng animated short film and ethnic music presentation. And last but not the least, magkakaroon po tayo ng spoken word poetry. How about that? But before we start, as mentioned kanina po, dahil nagkaroon din tayo ng isang live activity dito sa ating second floor lobby at of course sa ating live stream, ang live chikahan. At nagkaroon din po tayo doon ng quick chikahan with none other than Mighty Magulang. So yung kaninang, to our live audiences, yung napanood po natin kaninang replay, yun yung mga naganap kanina lamang pong umaga, no? So yan, at si Madam Mighty Magulang ang ating guest. And so for this afternoon, isa sa mga activity natin ay ang pangmalakasang Bring Me Contest. Diba? Sinong ready sa isang pa-bring me dyan? Itaas sa mga kamay. Ayan. So, kung naka-follow kayo sa ating FB page, nag-announce tayo doon nung major item na hinahanap natin for the Bring Me. So, para po sa ating mga audiences dito, meron tayong item na pinost sa FB page. Kung makikita ninyo, yun yung oldest NLP library card. Now, on the count of 3, kung sino may dala sa inyo dito at kung sino yung unang makakapagbigay sa akin ng
oldest National Library of the Philippines library card ay makakatanggap ng tumataginting na 1,500 cash. Now, sige nga, sinong ready dyan sa mga live audience natin? Sige, ayan, may mga nagtaas ang kamay dun sa likod. Sige, on the count of 3 ha. Kung sino ang unang makakapagbigay sa akin ng oldest NLP library card in 3, 2, 1, go! Ayan. Meron? Oldest NLP library card. Sige nga, let's see. May mga nagtaas ng library cards here. Sige nga, let's check. Pero parang sa kinikita ko, parang bago pa to. No? Working group, ay technical team. Sige, so, your name is Sean Acuña. Tama? Yan. And then, this was issued September 16, 2024. So just last year. So ang hinahanap kasi po natin ay like yung mga 19 kopong-kopong. Yan. So I think hindi siya pwede consider na oldest NLP library card. But stay tuned. Baka magbago yung ano natin, no? Maya-maya lamang. Sino pa? Baka may nakapagdala ng oldest NLP library card dyan. Wala talaga? Sige. Kaya yun na, make sure na naka-follow kayo sa FB page natin para yung mga surprises na may prizes, ayan, para naka-tune in kayo, updated kayo dun sa mga pa-activity ng National Library of the Philippines. So I think you're all ready na ma-witness ang iba't ibang mga performances this afternoon, right? All right, without further ado, let me call our first performer. She will be doing the spoken word poetry, okay? Let's give him a round of applause. Miss Jose Rafael Cesar Atencio. Palakpakan, please. There you go, sir. Thank you. Thank you. Hi, I'm Mr. Jose Rafael Cesar Atencio. Correction po, Ma'am L. Okay. Okay. So guys, I didn't have any time to memorize, so nagdala ko ng kodigo for my spoken word. And the title of my spoken word is One Battle After Another, Libraries, Literacy, and Legacy. So there. One battle after another. Not all wars wear boots. Some wear bookmarks. Some wear silence. Some wear the hush of a library at 4 p.m. 4 p.m. 4 p.m. guys. So, pag nakatambay kayo sa library, pag sinabi ni librarian na, shh, ibig sabihin nun, maingay na tayo, and it's 4 p.m., uwian na. Tama? Okay. So, we learned to listen between the lines. To dog-eared pages. These dog-eared pages ng book. Tambayan tales. As in, mga chismis, mga marites sa tambayan. Okay? And the fading ink of memory. The fading ink. Yung ink. Okay. Libraries. This library isn't just a building. All libraries are not just buildings or big rooms. They're all battlegrounds of belonging. Belonging, meaning tambayan for reading books, for research, or just browsing your favorite pocket books or authors. They archive
our quiet revolutions, our crushes. Kapag nakikita niyo si crush sa library, syempre, kinikilig kayo, gusto niyo lapitan, or gusto niyo hatakin si crush doon sa kabilang corner ng libro, ng bookshelf. The chronicles and the metaphors, yung mga love letters na sinusulat natin sa library or mga notes, yun. We read to remember. We write to ripple, to give emphasis. We speak to stitch past and possible. Like we write what we want to write from our research. So here, we stand resilient, ripple ready, fighting with poetry, with presence, with legacy. So guys, bookmark this moment. Bookmark. Tandaan nyo po. Just place a bookmark. And this is how we win. Thank you. Alright, Sir Jose. Sige po, we stay here on stage. Okay. Again, palakpakan naman dyan para kay Mr. Jose. Ayan, sir. Maraming pong salamat for that very meaningful tula. Ayan, Welcome. napakasaya na makarinig ng isang Tagalog na tula mula sa ating gentleman here. So sir, like quick question lang po, no? Gaano na po kayo katagal nagsusulat ng mga tula at ganito po, nag-perform ng isang spoken word poetry? Sa poetry ay occasional writings ng poetry kasi mas busy ako sa pagtuturo. I'm a retired teacher. Ay, wow! Yes. Anong subject po natin, sir? English. Filipino? Ay, English po. English. And incidentally, I did this gig because it's a National Book Month. Yes, And yes. English month, this month. Yes, so mga I schools. remember to all the people, mga personnel sa mga school kasi nagsasabay po talaga ang LIS and then book week and then English week or English month Yes. every November. I Yeah. remember. So naalala ko tong mga English month natin na pinaggagawa when I was still teaching. Because during the English month, I took part as documentation sa school. Yeah. And also try my best to feed poetries or essays sa mga students. All right. That's very nice, Sir Jose. Again, palakpakan naman po kay Sir Jose. And thank you very much, sir. You may now take your seat. Maraming pong salamat. So, ayan. So, ready na ba kayo para sa isang act? Now, who's ready here? Naku, mukhang tulog yung mga audience natin. Who's ready for another act? Ayan, perfect. Pero bago yon, magkakaroon tayo ulit ng isang Bring Me. So yan. So I've said earlier, yung major item natin pala na oldest NLP library card is still welcome. Para dun sa mga live audiences natin na napapanood tayo, via FB page para sa ating 12 million, 13 million viewers dyan na nanonood at gustong mag-submit ng kanilang mga entries para sa ating Bring Me, which is the oldest NLP library card. Magtungo lamang po kayo dito sa National Library of the Philippines, TM Carlos Street. Ayan, second floor lobby. Ayan. So, aside from dun sa mga or sa major item natin, meron tayong mga minor items. Ayan. So para feeling ko naman handa naman kayo dyan. Handa naman kayong mga, I think dala nyo naman yung mga hinahanap natin. Sige. So para sa ating minor round, we have 3 items. Okay? Magkakaroon tayo dito ng isang winner per item. So para sa ating unang item, makaka-receive siya ng
500 pesos. Not bad. Not bad, di ba? So, sige. Who is ready for another Bring Me Round? All right, without further ado, let's give or ilapag na natin ang unang item para sa ating minor round ng Bring Me contest. So, Bring Me. Sa una makakapagpadala sa akin or magbibigay sa akin ng smartphone with lowest battery percentage on my cue in 3, 2, 1, go! So, 29%. May mas baba pa ba sa 29%? 4%. Grabe naman sa 4%. Sige, meron pa? May bababa pa sa 4%? May bababa pa ba sa 4%? Let me see. Careful. May bababa pa po ba sa 4%? Going once, going twice, going thrice. All right, so I think we have a winner. Grabe naman sa 4%. Sige, please come on here and sage. Sige, anong name natin, kuya? Joshua po. Joshua, tayo ay taga saan? St. Mary's Academy of Pasay. St. Mary's Academy of Pasay. Patingin nga ulit ng smartphone mo. Naku, 4% ka na nga. Pero guys, you know what? Yung battery niya, ano tawag doon? Power save mode. No, di ba? Kasi he's using an iPhone. Ayan. At naka-color yellow yung battery icon niya. And tama nga, 4%. So again, we have a winner. Congratulations to you, Joshua. Ayan. So, by the way, to our technical working committee, kindly help us out here. You can go, meron ba tayong photo opportunity para kay Josh? Ayan, sige. Smile tayo dun sa camera. All right, smile in 3, 2, 1. One more. All right, congratulations. You can proceed here para ibigay yung contact details mo para doon, para ma-claim mo ang iyong 500 pesos. Again, palakpakan naman dyan para kay Josh. Kay Joshua na taga St. Mary's Academy of Pasay. So yan. So I think nakapag-warm up na tayo para sa susunod na act. Now, let us welcome to give us a creative storytelling act. Let me hear again your warm round of applause for Miss Antoinette Paler. Okay na po. Hello. Hello. Hello, mic test. Hello. Hello. Thank you. Dito lang, dito dyan. Thank you. Alright, magandang hapon sa inyong lahat at mayroon akong sa inyong sorpresa. Ako nga pala si Antoinette Paler, Ann Paler for short. You can follow me on Facebook, my page, and Edutainer. At may papakilala ako sa inyong kaibigan. Handa na ba kayo mga bata? Alright, siya si Totoy Bato. Totoy Bato, halika na! Totoy! Totoy? Ako si Totoy Bato. Totoy Bato. Ngayon, handa ka na ba na makinig sa ating at kantahan silang lahat? Nandang ako! Magandang hapon sa inyong lahat! Magandang hapon ka!
Magaling! Ngayon, tingnan na natin. Pakitaan mo nga sila ng bagong kanta na iyong kinompose. Tingnan natin. Ayan, ready? Maestro Music. Handa ka na ba? Handa na ako! Sige na, handa na. O, sige ha? Maestro Music. Galing mo ha? Sabayan niyo ako, dati. O ang galing, galing kong magbasa. Galing kong magsulat. Galing kong magbasa. Galing kong magsulat. Galing kong magbasa. Tatay datong basa. Nung datata ako, tinataton ako galing Australia. Basura bakal dote itinuro ng tatay ko. Pinagsama-sama ko kaya ngayon nakagutong doto. Kaya ang tawag nila sa akin, tatay doto. O ang galing, galing kong magbasa. Galing kong magsulat. Galing kong magbasa. Galing kong magsulat. Galing kong magbasa. Tatay datong magbasa. Ako ng guro na nagtuturo. Ako'y litong-lito pag ako ay tinuruan niya. I don't know what to do. Iyan ang sabi ko. Kaya ang sinabi na nag-it, iyan ang sabi ko. O ang galing, galing kong magbasa. Galing kong magsulat. Galing kong magbasa. Galing kong magsulat. Galing kong magbasa. Tatay datong magbasa. Hindi ko matigil ang tumakbo kapag nagturo. Lahat ay natutunan ni Tatay dato. Kayo nga? O ang galing. Galing kong magsulat. Magaling! Ang galing kong magbasa. Galing kong magbasa. Ang galing kong magbasa. Totoy ba itong magbasa? Ang galing mo, Totoy Toto! Ang galing kong magbasa. Galing kong magsulat. Galing kong magbasa. Galing kong magsulat. Totoy ba itong magbasa? Alright. Ngayon, ang galing kong magsulat. Galing. Totoy ba itong magbasa? Kung magbasa. Galing kong magsulat. Galing kong magbasa. Galing kong magsulat. Galing kong magbasa. Totoy ba itong magbasa? Alright! Ang galing-galing mo naman, Totoy! Ngayon naman, ay kwentuhan natin sila ng bagong storya. Gusto nyo ba makarinig ng bagong storya? Ayan. Okay. Ito ay handa ka na ba? Handa na ako. Ano ba ang storya yan? Ito ang storya na tungkol sa unang unggoy. Unang unggoy? Saan ba nakikita ang unggoy? Sa gubat. Saan pa? Sa zoo. Sa zoo. Saan pa? Sa bahay. Sa bahay? Bakit? Maraming unggoy. Maraming unggoy sa bahay ninyo? Sa inyo ba? Sa bahay ninyo maraming... Iba naman yun. Oh, mukhang unggoy, no? Maraming mukhang unggoy sa inyong bahay. Pero ibang unggoy yun, Totoy. Ito, ang unang unggoy. Sino ba ang unang unggoy? Sino ba yan kasi? Ayan yung nasa picture, si
Kara. Kara? O bakit siya naging unang unggoy? Bakit nga ba? Kaya dahil tutunghayan natin at babasahin natin ang storyang ito sang unang unggoy. Kaya kapag sinabi kong kara, lahat ay gagawa ng aksyon na tulad ng isang unggoy. Paano ba yung unggoy? Paano, Totoy? Pag sinabing kara, ayan, ganun, parang unggoy. Hu, 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 hu. Diba? Para alam nyo kung ano yung sound ng unggoy. Tama, diba? Tama ba? O tama. O tama. O yan, tama. Okay. Ngayon, babasahin natin ang kwento sa isang unang unggoy. Okay. Ayan, tingnan natin nga kung marunong magbasa. Parang, ayan, marunong magbasa ba si Totoy Bato? Tingnan mo nga kung basahin na natin ang unang kwento. Sige, basahin mo nga. Nung unang panahon, sa isang nalayang gubat, dito nakakarating kahit sino. Ayan, di pa daw nakakarating sino sa isang gubat. Ano kaya meron sa gubat na to? Okay. Ako naman sige. May isang kubo na binabantayan ni Abel na isang mga habi. Ang mga habi? Ang mga habi, yun ang gumagawa ng tela na napataas pababa para maging isang tela. Ayan. Sa kubong iyon, nakatira si Kara. Ayan, magaling. Magaling mga bata. Ayan, tama. Totoy. Ayan, Kara. Lahat ng kailangan ni Kara, ayan, ibinibigay ng diwata. Kaya araw-araw, walang ginawa si Kara. Ayan, na kumain, matulog, kumain, matulog, kumain, matulog, kumain, matulog. Yan, wala siyang ginagawa. Masarap kaya yun. Walang ginagawa, chill lang. Diba? Isang araw, naisip ni Abel na panahon na para matuto si Kara. Magaling, mga bata. Magaling. Magaling nga, no? Oo, ang galing. Yung nakaitim. O, yung nakaitim. Ang galing. At yung isa, yung naka-spider. Ay, naka-spider. Ayan. Marami tayong mga bata dito, ano? Naisip ni Abel na panahon na para matuto si Kara na gumawa ng iba't ibang gawaing bahay o gawain. Ibinigay niya si Kara. Oh, nako, dumadami na ang ating mga unggoy. Magaling. Oh, magaling. Itong mga hilera na to, nagiging unggoy na. Ayan. Na isang bunga ng bulak. Anong binigay niya? Isang bunga ng bulak. Anong binigay? Bulak. At isang patpat. Bulak at patpat. Binigyan na ng bulak, patpat. Ayan, bulat at patpat. Galing. Nakikinig ka talaga. Aanin ko to? Tanong ni Kara. Ayan, magaling. Sa diwata, ginagamit mo sa paggawa ng damit, sabi ni Abel, kay Kara. Na panday ang hikab. Nako, nagiging unggoy na rin siguro ko. Ayan. Sabi niya, paano ko ito gagawing damit ang bulak? Tanong uli ni
Kara! Sabi niya, linisin mo muna ang bulak. Ani ni Abel. Yung diwata, sabi, linisin mo muna. Ayan. Magiging damit ba yan pagkatapos kong linisin? Tanong ni Kara. Ayan. Kay Abel. Hindi pa. Kailangan mong pukpukin. Anong gagawin? Tuktukin. Ayan, pukpukin ang bulak. Gamitin mo ang patpat bilang pamukpok ng bulak. So, pupukpukin. Tuktukin. Ayan, di tuktukin. Pukpukin. Tuktukin. Pukpukin. Pukpukin. Ayan. Magiging damit na ba yan? Matapos kong pukpukin? Tanong uli ni Kara. Ayan. Magaling. Ang galing ni Pasay. Oo, ang galing ni Pasay din. Ang galing ng taga-Pasay dyan. Saan ba yan? SMA. SMA Pasay City. Ayan. Ayan, kaway-kaway tayo dyan. Ayan, magiging damit ba yan? Sabi ni Diwata. Hindi pa. Kailangan mong ikitin. Ano ikitin? Ikitin. Yan, parang ikutin niya. Ikut-ikutin. Ang bulak para maging sinulid. So yung mga pinagsama-samang sinulid ay para gagamitin para maging isang tela. Ang patpat mo sa bulak. Magiging damit na ba yan? Pagkatapos kong ikitin? Tandong uli ni Kara. Ang galing naman. Ang galing. Ayan. Hindi pa. Kailangan mong habihin. Weavering. Habihin niya, ihahabi na pataas pababa para maging tela. So, pataas pababa, isa siyang paano gawin para proseso para maging isang tela. Ang sinulod para maging tela. Sabi na naman niya, naiinis na naman siya. Magiging damit ba yan? Parang habiin? Nakakaantok na tanong ni Kara. Mamaya mukha na akong unggoy. Oo, ganun talaga yan. No? Sa diwata, hindi pa. Kailangan mong gupitin. Gupitin, tsaka tahiin ang tela bago maging damit. Gupit at tahi. Gupit at tahi. Ano nga ba yung una? Natatandaan nyo? Bulak. Galing! Pukpukin na bulak at patpat. Pagkatapos, ikitin. Ang galing! Pagkatapos, habiin. At pagkatapos ng habiin, gupitin at tahayin. Yun ang prosesa para magkaroon ka ng damit. Ang haba naman, nakakatamad. O, bibili na lang ako sa Shopee. Sa Shopee. Okay. Ay, ang hirap naman pala. Di bali na lang walang damit. Ang pagkadabog na sabi ni Kara. Naku, inagis niya sa labas ng kubo ang bulak. Nagalit ang diwata sa tamad na bata. Sabi niya, di ka pwedeng maging tao. Sabi ng diwata kay Kara. Ayan, ako. Kaya biglang umikot ang malakas na hangin. Dumikit ang bulak sa katawan ni Kara. Sabayan niyo ko. Ayan, sinasabayan kanila. At nagtatakbo siya palayo. Pero, hinabol si Kara ng patpat at ikitan. At tumusok ito sa kanyang puwet. Sabi niya, ay, sigaw ni Kara. Naku, naging unggoy na siya.
Parang buntot. Oo, parang buntot nang nangyari sa kanya. Sa puno at palipat-lipat siya ng sanga. Mula noon, wala nang nakikitang bata si Kara. Ay, ang galing. At nakikita sa gubat na hayop na palambiti-lambitin at sumisigaw na Kara! Kayo nga lahat, Kara! Kara! Ang galing! Magaling, Totoy. Marunong ka na nga magbasa at magsulat. Maraming salamat po. Thank you. Let's give it up for Miss Antoinette and Totoy! Maraming pong salamat, Miss Antoinette and Totoy. Again, palakpakan natin sila. Alright. So para sa susunod na part ng ating programa, it's another round for Bring Me. Ayan. So sino nang ready para sa ating second minor item? Alright. Sa unang makakapagbigay sa akin ng ating second minor item, again, makaka-receive siya ng 500 pesos cash. So, yan. So, yan, sige, i-ready niyo yung mga dala-dala niyo mga gamit dyan. Sa unang makakapagbigay sa akin, ikaw ay makaka-receive ng 500. Ito ay ang school ID. Wait. Wala pa akong count. Wait lang. School ID na may student number that contains numbers 3 and 5. 3 and or 5. Yan. Ayan, sige. Si Kuya. Si Kuya ang unang nakapagbigay. Okay. Ito si Angelo. Pero wala pa tayong count. Wala pa tayong count, Angelo. Ayan, sige. So, stay muna kayo dyan. So, pakihintay yung count ko, ha? Sige, again, pakiready. School ID with student number that contains number 3 and or 5. In 3. Habulin niyo ako. 3, 2, 1. Go! Wait lang. O, si Angelo pa din. Siya pa din. Ayan, sige. Kuya Angelo, punta ka dito. Ayan, sige. Talagang para sa iyo daw. Destined sa iyo ang 500 pesos. Si Kuya Angelo 1. Ang dami mo namang name. Angelo 1 Paulo Quaresma from University of the East, Caloocan. Ayan. So, alright. Sige, check nga natin yung student number niya. 35. Ayan. So, tama. Meron siyang 3. Meron din siyang 5. Very good. Ayan. Sige. So, again, congratulations, Angelo. Palakpakan po natin si Kuya Angelo. Ayan. You will receive 500 pesos cash. So, pakibigay na lang yung details ninyo dito kay ating technical working group. Yan. Pakibigay yung full name and then contact details para i-contact ka namin para maklaim mo yung prize mo. Okay? Sige. Thank you so much. Alright. So, ayan. Sige. So, bago tayo tumungo doon sa ating third act. Tinatawagan po natin ang ating first act, si Sir Jose, si Ma'am Antoinette, ayan, para i-receive ang kanilang simple token of appreciation. Ayan. At tinatawagan din po natin ang ating Vice Chairperson, si ang ating overall Chairperson, Miss Melanie Ramirez. A round of applause, everyone. Para i-award ang ating token para sa ating mga performers this afternoon. Ayan. Sige pa. So, naka-ready na po bang ating camera? Sir Jose? Ayan, sige po. Dito po tayo sa stage, sa harap.
Picture daw po si Miss Antoinette. Ayan. Alright, picture po, smile. Alright, another one po. At maraming pong salamat muli sa ating mga performers. And of course, para sa ating sponsor, ang ating Book Writers Club. Maraming pong salamat ulit. At para po sa ating third act, narito si Miss J.D. Evangelista para magbigay sa atin ng isang animated short film and ethnic music presentation. A round of applause, everyone. Thank you. Test. 1, 2, 3. Test. Well, not yet. Make sure it's louder. Hello, everyone. Hello, everyone. My name is Jade Dandan Evangelista. I am 14 years old and I am in grade 9 studying in Pedro Guevara National Memorial High School in Santa Cruz, Laguna. I am an artist, animator, filmmaker, musician, and storyteller whose films have been screened in film festivals around the world. The story I will present comes from the Manobo in Bukidnon, Mindanao. It is about Agyu, a leader from Ayaman who travels to many lands with his people and helps them fight and defeat their enemies. I will be telling the first and last journeys of this epic. Agyu is one of 7 children of Pamulao. One day, there was a trading misunderstanding with Amoro Datu. Agyu's brother, Lono, traded the Datu beeswax and honey, but the Datu threw back the beeswax at Lono, who then killed him. Enjoy the story! In
the land of Ayungman, there is the family of Pamulao. He has 3 sons and 4 daughters. The brothers are Pasa, Agyu, and Lono. Agyu is the hero of the story. Their land produces the best beeswax and honey. They use it for trade with other kingdoms. They wanted to exchange their products to the Damat and so. They had a deal with Morodaty. My son Banak and Lono, I ask you to bring 9 parts of beeswax to barter for better nuts and salt. The 2 brothers met the Morodaty, but instead of a smooth transaction, the Moro it hit Lono on his altar. That is so rude. These people are carefully sensitive, and you destroy their tree, and it hit the altar. The Moro was not sorry. Lono cut his spear and hit back the Datu. That's pretty right. You are such a proud Datu. It struck the Moro Datu on his chest. He died immediately. The brothers went back home immediately. They knew that the kingdom will be savaged. The kingdom has now become their enemy because they have killed their leader. We should immediately move at once. We will go to the Caspian. We will Agyu gave instructions on how to gather rocks and gather 100 stones each. We will use this against our enemies. The people from Ayuman settled and built their houses and waited. Soon when they came and the sky became dark, the enemy warriors arrived. Agyu was a great fighter in battle. He is also a strategic warrior. He said that they settled in their homes on top of the mountains and had a river flowing below. The river Palang became a natural barrier for enemies. They cannot enter Agyu's territory. Agyu's men were safe and ready. They could attack with their lungs and stones. They pelted the enemies and were victorious. Attack! Earlier, many of my troops have been crushed by the river. Many of my men drowned. Okay, drawing it as many stones. Retreat. Wala mo si Roy siya the Lord took we won! We led us to victory! We cannot continue our journey to find a place to settle our family. Agyu continued to lead the way. We went to Pinamaton. They journeyed again to Pinamaton where they could settle. We will continue our hero story next time. For now, nabuhay sila ng kuya maglalakbay papunta ng Pinamaton. I am going to play a folk song from the Moro Tatus people, the ones living in Maguindanao. The title of the song is Mamayog, a song sung to one's lover. I was taught that song by Guru Karatuan Kalanduyan from the Tao Foundation Workshop, which I have attended for 3 years. I wanted to bring my kutyapi, but it was too big, so I will play my keyboard. Enjoy! After a certain number of battles and migrations by Agyu and his people before going to Tigyadang, his son Tanagyao, who saved the people of Baclayon, and its leader's daughter Paniguan returned to Tigyadang to see
Tanagyaw's father's people being invaded. Tanagyaw comes to Agyu and helps him save his people and defeat their enemies. After Agyu's people peacefully migrate to Nalandangan, and Tanagyaw and Paniguan marry in Sunglaon. Enjoy! Our story comes from the Manobo in Mindanao. It was the time of the new warrior, young and unafraid. Tanagyaw is celebrated after winning his latest battle and defending a whole country who now calls him a hero. Maclayon had a celebration. The king and all the people were happy that their country is safe. Paniguan went to Tanagyaw to thank him for their country's peace at last. I offer you better tools. Thank you for saving our country. I offer you my kingdom and my daughters. They will have Tanagyaw. Tanagyaw respectfully refused. I decided to go back to my home with my father. Just leave word if your country needs help. I will come back to the rescue. We give you our blessings of a safe journey. The year-old country has abundance and peace to give presents. When Paniguan heard about this, she hurriedly prepared to join him on his journey. She will not leave Tanagyaw's side. We are not married, but I will be by your side. I am too young to marry. I also have to love my own people. You are welcome to join me. They just have to keep that young. Among them, the country was being threatened by the invaders. We have to wait until another group of invaders are coming. An old prophet knew God and seconded Abdul, but he had other plans. The invaders are coming and we are doomed. We will be pushed away from this land. We are doomed. Yugan's wife, fearless. She did not agree to her husband's prediction. Agyu is a brave warrior. He has led us to many victories. He is old. He has become a weaker fighter. You are a foolish coward, Yugan. Agyu will lead us to victory as usual. They steadfastly went to battle. The enemies were too many. The weapons were too strong. The Iron Man and the people of Pigadian were tired and weary. It seemed the old prophet had really foreseen their doom. I have warned you, but you did not listen. Your leader Abu is old and weak. He cannot lead this country to victory. At this time, Tanagyaw was coming and heard the bad things being said about his father. He chastised the old man and presented himself to his father. Father, I am back. I have won many battles and with your leadership, I will go in the battlefield alone. I will just prepare my armor and weapons. Welcome back, my son. I wish to celebrate your coming back when we have a mission. I give you my blessing. Go and prepare your gear. I will help for his special armor and steel. Please ready for battle. Breastplate of 10 layers, your shield, and unbreakable spear. Remember, I am waiting for you to come back, my dear. Tanagyaw bravely headed the troops. The enemy one by one defeated. Their bodies piled up like hills and mountains. After clearing all his enemies, the leader of the invaders invited Tanagyaw to their land. Tanagyaw declined and said he does not need to go to visit a loser's country. The leader's son wanted to fight him at last, turning a bark bow. Tanagyaw used a golden chain called Tanigi. He avoided the threat and hit the challenger into a pub. The leader went home with his son dead and defeated. Agyu was thankful for his son saving their country. He prayed along with his knife. The country of Nalandangan is full of prosperous under the leadership of Agyu. We celebrate victoriously and we are happy that Tanagyaw is back in his homeland with his beautiful wife. Nabuhay silang masaya at mapayapa. The end. I hope you've enjoyed the stories and music. We have made What's Tales since 2022 and we have made 24 short films so far. We have gone to libraries, visited museums, and traveled to many parts of the Philippines to research and archive folk tales and folk songs. So What's Tales and What's Tunes are made. Research and libraries are important.
Our advocacies are spreading the culture, discovering intangible and tangible treasures that have been lost, and research. Help us spread our culture by sharing a story or folk song from your elders or community. Visit our website at wetsiponworkshop.com. Mabubuhay tayo ng masaya at mapayapa. I am Jade and this is What Details. The end. Mabuhay, Ate Jade! Maraming salamat. You're very creative and you're very talented. Kasi nakita natin, no, napakaganda nung graphics na yung film na present natin. Siya din yata ang gumawa, right? Ikaw din po? Opo. Very good. Again, thank you so much, Jade. You may now take your seat. And then, nandito yung ang ating overall chair para i-award ang simple token. Let's say here on stage. Ayan, sige. Let's take a photo opportunity. Congratulations. All right. Picture po. All right. Thank you so much, Jade. You may now take your seat. Thank you very much. Again, a round of warm of applause for Jade. At ito na nga, we're down to our last Bring Me. Now, sige, i-ready nyo na yung yung mga gamit nyo dyan. Kasi for our third item, madali lang naman to. Like for sure, lahat naman kayo meron dyan, no? Sige, magbigay ako ng clue. Ito ay color blue. Color blue. Ayan. And then last clue. Ito ay lagi nyong ginagamit. Lagi nyong ginagamit to. Imposibleng hindi nyo to ginagamit. Kung wala kayo ha. Pero kung meron kayo nito, lagi nyong ginagamit ito. Alright, so on the count of 3, ang una makakapagbigay sa akin ng GCash. Wait. GCash na may zero balance in 3, 2, 1, go! GCash, ito, si kuya. Ayan, sige. Kailangan ng Face ID mo. Hindi ikaw daw yan. Ayan. Sige, let's see. Perfect. Ayan. So we already have a winner. Anong name natin, kuya? And saan tayo galing? Hi, I'm Patrick Santos from St. Mary's Academy. Congratulations, Patrick. You just won 500 pesos. Ayan. So, ayan na, kung makikita nyo talaga, zero balance siya. Ayan, sige. Pakita natin. Zero balance talaga si Patrick. Mukhang nagamit niya nung 11/11 sale. Ayan, sige. So, meron ba tayong photo opportunity para sa ating winner? Nandiyan ba ang ating Ayan, sige. So, again, palakpakan natin si Patrick from St. Mary's Academy of Pasay. So, again, Patrick, dito muna tayo sa gilid. Kukunin natin mamaya yung contact details mo, alright? Maraming salamat. Alright, for our last act. Without further ado, let's give a warm round of applause for a musical act to be brought us by University of the East Drama Company. Salamat. Wait lang, wala. 1, 2, 3, go. La 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 la. La 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 la. La 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 la.
Halika na, sumama ka sa dulaang pambata. Nandito ang siya. Matutuwa at matututo pa. Halika na, sumama ka, ibang klaseng madarama. Nandito ang saya. Sa dulaang pambata. Magandang araw mga kaibigan. Ang pangalan ko ay Asa. Ano nga uli ang pangalan ko? Magaling! Ako si Asa. At ito naman ang kaibigan kong si... Miawi! Ano nga ulit ang pangalan ko? Miaw, galing! Ako si Miawi at ako isang Miausikero. Ngayong araw ay samahan niyo kami sa aming paglalakbay. Pupunta tayo sa bahay ng aming kaibigan na si Pipoy at ibabalik namin ang librong hiniram namin sa kanya. Samahan niyo kami. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Hi kaibigan, magandang araw. Ang papel na ito ang makakapagligtas sa iyo sa parusa. Basahin mo iyan at sabihin mo sa akin ang sagot. Book Fairy. Oh. Hindi po ako marunong magbasa eh. Di, nawawalan ka ng boses. Bitin, papel. Wag po, Book Fairy. Please, 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 please. Babasahin ko na po. Sige. Meron ka lamang hanggang tapit hapon para basahin at intindihin ang nakalagay sa papel. Kung hindi, ay unting-unting mawala ang iyong tinig. Sige po, Book Fairy. Salamat po. Babu! Alam po. Ay, paano na to? Hindi ako marunong magbasa. Hindi ko rin alam kung saan at kanino ako hihingi ng tulong. Paano kung mawalan ako ng boses habang buhay? Ibig sabihin ba nun, hindi ko na makakausap yung mga kaibigan ko? Sina mama at papa, sina ate at kuya, paano na yun? Hoy, Miawi! Hi, Pipoy! Asa, Miawi, kanina pa ba kayo dyan? Medyo lang. Narinig namin ang sinabi ni Book Fairy. Okay ka lang ba, Pipoy? Gusto mo, tulungan ka namin? Talaga? Tutulungan niyo ako? Mga kaibigan, samahan niyo kami na tulungan si Pipoy na magbasa. Oo nga mga kaibigan, tulungan ninyo ako kasi meron na lamang akong hanggang dapit hapon para maunawaan tong iniwan ni Book Fairy. Hindi ko pa rin talaga alam ang gagawin kasi... Grabe naman pala, Pipoy! Pero wag ka mag-alala. Tutulungan ka namin ni Asa na magbasa. At tuturuan ka rin namin na magsaya at matuto. Tara na at maglakbay. Kwento ay naghihintay. Tara na, tara na. Buksan na ang pahina. Halika na, sumama ka, sama-samang magpasa. Na-excite ka na ba? Oo. Matutuwa at matututo pa. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Halika na, sumama ka, sama-samang magpasa. Makulay at masaya. Kapag
ika'y nagbabasa. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La la la. Pipoy, okay ka lang? Asa? Meowie? Yung boses ko, unti-unti na nga siyang nawawala. Naku, paano na to? Naku, mukhang mas kailangan na talaga nating magpatuloy sa pagbabasa. Saglit lang, Asa at Meowie. Nababahala na talaga ako. Paano kung hindi na talaga ako matuto magbasa? Paano kung magalit sa akin si Book Fairy? Paano kung... Pipoy, huwag ka muna mabahala. Tutulungan ka naman namin ni Meowie na magbasa. Di ba, Meowie? Tama, Pipoy. Kami ang bahala sa'yo. Oh, dali. Subukan mong magbasa. parang mahirap naman to, Asa eh. Subukan mo lang. Wala namang masama eh. Ay, ano ba naman ito? Gusto ko na lang tumakbo, hindi ko kakayanin to. Paano na ako? Nandito naman ako. Tutulong ako sa iyo. Problema mo ay problema ko rin. Tayo isa. Oh, halika na. Kumilos na. Harapin natin ang iyong problema. Oh, halika na. Kumilos na. Nang hindi ka mahirapan sa kinabukasan. Tulungan mo nga ako, Asa. Ano ba ito basahin? Pin? Pin? La 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 Tu? la la la. An? Ayan, pintuan. Pinto. Ano yung pintuan? Kumilos na. Saan? Harapin Ah, natin pintuan. ang Ayun pala yun. problema. Eh, ano naman to? Halika na. Ka? Kumilos na. Nang La? hindi ka mahirapan sa Kaalaman. kinabukasan. Kaalaman. Ayun pala yun. Nakuha ko na. La 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 la. La, La 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 la. Oh, halika na. Kumilos na. Harapin natin ang iyong problema. Oh, halika na. Tara. Kumilos na. Nang hindi ka mahirapan sa kinabukasan. Sa wakas, nakuha ko rin. Ganun lang pala kadaliyang magbasa. mahusay, Pipoy. Basahin mo nga ulit. Sige. Pintuan ng kaalaman, mga letra'y isinisilang. Marunong siya magbasa. Eh, parang may mali. Basahin nga natin. O, tignan nyo. Pintuan ng kaalaman, mga letra'y isinisilang. Oo nga, no? Teka, may sinabi sa akin si Book Fairy na kailangan ko tong sagutan. Pero, paano? Anong ibig sabihin nito? Hindi naman yan papel. Diyan nakalagay yun eh. Hindi rin naman ukulele. Pero, hindi rin naman bata. Ano pa kaya? Baka meron dito sa bag. Ah! Alam ko na! Baka nandito sa libro ang sagot! Ito yung librong hiniram namin sa'yo. Sa akin? Anong libro yan? Ito ang libro tungkol sa mga kwentong pambata. Oh, tingnan natin. Baka nandito ang sagot. Dali, malapit na magdapit hapon. Magic sticker. Ano sa tingin Sticker. mo? Gusto ko nun. Sticker. Pero, Oo nga, wala. Hindi eh. Maria Stephen! Oo. Oh, di ba? Diwata naman si Fairy. Baka yun yung sagot. Pero, na letra dun eh. oo. Sa bagay. Tingin mo, Meowie. Ano pa kaya?
Um, um, Baka alam ng mga kaibigan natin ang sagot. Oo nga. Oh, mga kaibigan, nakakabasa ba kayo ng kwentong pambata? Taas ang kamay. Sila daw. Wow, nakakabasa pala kayo. Oh, pwede ba ako magtanong kung ano ang paborito niyong kwentong pambata? Oh, taas ang kamay ng may paboritong kwentong pambata. Taas ang kamay. Si Kuya. Oh, ikaw, may paborito kang kwentong pambata. Ano ang paborito mong kwentong pambata? Shrek. Shrek. Si Shrek, di ba? Meron siyang bahay. O, meron siyang pintuan. O, ano sa tingin nyo? Pwede. Pero may, pumapasok ba dun yung kaalaman? Sige, salamat kaibigan. O, meron pa bang ibang mga sagot? Sino pa? Oh, Kuya daw, si Kuya. Teka lang, kaibigan. Papagod. Ano ang paborito mong kwentong pambata? Paborito ko po ang alamat ng pinya po. Alamat ng pinya. Mga pineapple. Pwede marami yung mata. Ano sa tingin niyo dyan? Maraming mata, wala namang pinto yun eh. Oh, wala namang pinto. Pero maraming salamat pa rin, kaibigan. Palakpakan natin ang ating kaibigan. Galing ninyo. Sino pang may paborito? Taas ang kamay. Sino pang may paborito? Ay, ayun. Meron tayong kaibigan dito. Ayun, yung nakaitim. Ano ang paborito mong kwentong pambata? Ang paborito ko pong kwentong pambata na lagi ko pong pinabasa ay yung Batang Puppet. Batang Puppet! Paborito mo rin yun, Yawi. Pero, meron pa dong pintuan ng kaalaman? Meron ba dong pintuan? Parang wala pa eh. Pero ako, nung nagbasa ako ng kwentong pambata, marami akong mga nalaman at may bago akong salitang natutuhan. Marami ka ritong nalaman At salitang natutuhan? tama. Hindi kaya ito ang sagot? Iyan? Pintuan ng kaalaman? Ito nga ang sagot. Libro. Pipoy, handa ka na ba? Maaari mo bang basahin sa amin na nakasulat? Sige po. Pintuan ng kaalaman, mga letra ay isinisilang. At ang sagot mo? Libro! Libro po ang sagot dahil marami ka ritong malalaman at salitang matututuhan. Mga kaibigan, tandaan natin na kahit anong hirap, huwag tayo susuko sa pagbabasa. Kung kinaya ni Pipoy, ay tsak, kaya na rin. Tama. Sa bawat pahina, ang kwento ay mahiwaga. Ibang sayang dala sa dulang pambata. La 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 la. Halika na, sumama ka, Sama-samang magbasa. ibang saya, dala. Magbasta at matututo ka. Halika na, sumama ka, Harapin ang may sigla. Ibang saya dala.
Magbasa at matututo ka. Mabuti, Pipoy. Mukhang marunong ka na magbasa at marami ka nang nalaman. Maraming salamat sa tulong mo, Book Fairy. Salamat din sa inyo, Ata at Nyawi. At sa inyo rin, mga kaibigan. Walang naman. Oh, mga kaibigan, tara na at magbasa tayo sa silid-aklatan. Tara! Tara na! La 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 la. La 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 la. La 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 la. Maraming salamat. Thank you po. La la la, ang galing nila. La la la, palakpakan sila. La la la. Alright. Maraming salamat muli, University of the East Drama Company. Alright. At para i-award ang ating simple token of appreciation, narito si Miss Melanie Ramirez para i-abot sa inyo. Ayan. Maraming salamat Thank po. you po. Muli, maraming pong salamat sa ating sponsor, ang Book Writers Club. Ayan. So, picture po tayo. Saan po tayo magpipicture? One more. Wait lang. Sige, another one. Ayan. La, la, la. Ang galing nila. La 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 la. Alright, smile. 1, 2, 3. Letter L. Perfect. Alright. Maraming pong salamat again, UE Drama Company. Thank you po. Thank you po. And there you have it. That ends our book theater concert. Pero before we end again, ayan, kung naalala nyo kanina, meron tayong major items para sa ating Bring Me. So it so happened na feeling namin mga naka-archive na, mga nasa gallery na ng kanilang mga tahanan, ang oldest NLP library card. At dahil dyan, babaguhin natin yung item. Ngayon, para sa ating major item, ang unang dalawang makakapagbigay sa akin ng latest NLP library card ay makakarisin ng 1.5 cash in 3, 2, 1. Ayan, perfect. So, narito sa aking harapan si Nikhil Fernandez at si Kuya Sean Matthew Acuna. Ayan, perfect. Kasi, ayan, confirm lang natin. Bale, ito na po yung ginagamit natin ngayong library card. Naka-PVC card na siya. At yan, lifetime yun na pong magagamit. You just have to avail this one for 100 pesos, no? For students, ay 150. For students, may 20% off discount. Ayan, sige. Sige, check natin. Si Mikhail, yung card niya issued May 8, 2025. Very recent. At yung kay Sean Matthew Acuna naman, September 16, 2024. So, both latest naman, wala na bang habol? Kasi ang narito na pinaka-latest ay si Mikhail, which is May 8, 2025. At yung kay Sean naman, September 16, 2024. May habol pa ba? Ito, si Jade. Humabol si Jade. Ang kay Jade ay September 23, 2025, which means I am very sorry, Sean Matthew. Ayan, thank you for joining. Kasi itong si Jade, September 23, very recent, so recent. Meron pa ba dyan? Meron pa? Sige nga. Narito naman si Miss Sofia Borge. Date issued just today, November 19, 2025, which means, I'm so sorry, Mikhail. Thank you for joining. Ayan. So, meron pa bang habol kay Sofia at kay Jade? Meron pa ba dyan? Like, kaka-apply lang this November or just last month. Ito, si Rosendale.
Razendel, napakakita man ng name mo, dear. Date issued just today then, November 19th, which means, Jade, thank you so much for joining. All right. Ayan, thank you so much. You may now take your seat. All right, so wala na bang? Just today. So both here are already winners. Kasi ngayon lang. Ay, yung time. Sige, tingnan natin. Sino pang nag-apply today? I-check natin, i-verify natin kung anong oras siya registered. All right, again, thank you so much, Razendil, and Sophia for joining. Ayan. Ayan. Bale, again, that ends our program this afternoon. Maraming pong salamat sa pagsama sa amin ngayong araw na ito. Again, lagi niyong tatandaan. Ay, photo opportunity muna tayo, no? Ayan, sige lahat. Nasa po ating photographer. Ayan. So dito na lang po yung view natin. Alright, again, this has been your host, Al Palermo. Again, tandaan po ninyo, lagi kayong magdarasal at magbabasa ng libro. Hanggang sa muli, paalam everyone! Ayan, sige, photo opportunity muna tayo, picture tayo. Yan. Tumayo sa kabila. And then yung mga St. Mary's, okay na po. Maraming salamat po sa inyo. Next time po ulit. Thank you po.